Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at tayo magkomentuhan na po. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ito po mga tambay, lusot na po. Yung dalawa po na impeachment ay pinalusot na po. At alam naman po natin nasa plano naman nila yan. Napabagsakin po ang Vice President Sara Duterte. Dahil po kung yan po ay makakaupo na presidente, lahat po sila nasangkot sa pagnanakaw ay baka makulong at isuka pa nila ang mga ninakaw nila. Kaya po gagawa po ng paraan yan para po ma-impeach ang Vice President. Ang nakalusot po na impeachment ay yung pong third and fourth impeachment sa pangunguna po ng sinasabi pong Catholic priest and religious leader at mga lawyers. Yung po yung third impeachment na inaprubahan po nila. At syempre po, yung pang-apat, yung four impeachment daw po ay nakalusot din po. Ito po ay mga lawyers Nathaniel and Cabrera. Yung lawyers Nathaniel and Cabrera. Yan po ang dalawang impeachment na pinalusot po nila, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang maiksing video na kaganapan po dyan po sa Kongreso sa pangunguna po ni Luistro, mga kababayan. Nakasama po silang lahat halos sa delivery ng male-maleta ayon po sa ating mga soldiers at ex-marine. Pakinggan po natin si Luistro at ang mga buhaya sa Kongreso di umano. Can we proceed to vote now? As agreed upon at the onset, after we conclude on the deliberation on all the impeachment complaints, which at this point we only have two, the third and the fourth impeachment complaint, we shall proceed to vote. The chair is now ready to hear the motion with respect to the sufficiency or insufficiency in form of the third impeachment complaint. Madam Chair. The Honorable Zamora. Madam Chair, I move to declare the third impeachment complaint as sufficient in form. There is a motion to declare the third impeachment complaint sufficient in form. Do I hear a second? Is there any objection? Hearing none. The chair declares the third impeachment complaint, that is Father Zabalia et al. Impeachment complaint, sufficient in form. So ruled. The chair is now ready to hear the motion on the fourth impeachment complaint. The Honorable Padiernos. Madam Chair, I move to declare the fourth impeachment complaint as sufficient in form. There is a motion to declare the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient in form. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none. The chair declares the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient in form. So ruled. Can we proceed to vote now? As agreed upon at the onset, after we conclude on the deliberation on all the impeachment complaints, which at this point we only have two, the third and the fourth impeachment complaint, we shall proceed to vote. The chair is now ready to hear the motion with respect to the sufficiency or insufficiency in form of the third impeachment complaint. Madam Chair. The Honorable Zamora. Madam Chair, I move to declare the third impeachment complaint as sufficient in form. There is a motion to declare the third impeachment complaint sufficient in form. Do I hear a second? Is there any objection? Hearing none. The chair declares the third impeachment complaint, that is Father Zabalia et al. Impeachment complaint, sufficient in form. So ruled. The chair is now ready to hear the motion on the fourth impeachment complaint. The Honorable Padiernos. Madam Chair, I move to declare the fourth impeachment complaint as sufficient in form. There is a motion to declare the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient in form. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none. The chair declares the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient in form. So ruled. Yan po mga kababayan. We proceed to vote. Yan po. Inaprubahan na po nila na ayon po sa kanila, ito pong sufficiency o sufficiency law o sinasabing sufficiency form ay aprobado na po dahil daw po na ang mga ebidensya ay nangangahulugan na totoo ang mga aligasyon. Yan po mga kababayan. At syempre po, pinalalabas nila na wala po silang mga ginawa o nilabag na mga technical na
na formal na mga itinakda po dyan sa impeachment rules ng Kongreso. Wala po silang nilalabag na technical at kung ano-ano mang mga at kumpleto ang mga detalye nila. At basihan! Hindi ba? Kumpleto ang basihan. At yan po ang kanila pong gagawing impeachment. Yan pong third at fourth, diyan na po uusad ang sinasabi pong impeachment ng Vice President. Kaya po, yung sinasabing ito pong mga buhayan ito pong mga magnanakaw na ito di umano, ay sila po ang nagsasabi na ito daw pong third and fourth impeachment ng Vice President ay kumpleto ang sustansya. Kaya po nila inaprubahan. Di po ba? Dahil ayon po sa kanila, mga kababayan, kasi kaya po nila inaprubahan yan dahil yung aligasyon sa tingin nila ay totoo. Meron po aligasyon yung nakakulong, si Madriaga. Yung mga bata-bata yata ni Dilima yan, sa ni Trillanes, galing sa kulungan. At syempre po, nahandyan pa po yung mga makakaliwa na grupo at may mga pari pa. Grupo ng simbahan na mga nag-impeach at grupo po ng mga abogado, mga kabayan. Yung sinasabi pong grupo ng yung sinasabing mga lawyer ay Nathaniel Cabrera, yan po ang ika-4 na impeachment na pinalusot po nila. At ito po yung nangangahulugan daw po yung mga aligasyon. Pasado daw po ito. At sinasabing walang technical sa kanilang pagsusuri. Kaya po, pinasa po nila at talagang aantay na lang po natin mga kababayan yung kanilang impeachment. Dito po. Dire-diretso na po yan. Kasi ipinasa na po nila eh. Pasado na po eh. Nakita nyo po yung pagkakaiba. Yung sa presidente na dinala tayo sa korupsyon, dinala tayo sa pamumulitika, binaon tayo sa utang at isang damukal na issue na korupsyon. Napakarami issue na korupsyon, pero binasura nila eh. Binasura. Pero pagdating sa Vice President, yung aligasyon nila halos lahat po ay gawa-gawa lang. Gawa-gawa. Mga kababayan, mga ito po ay pamumulitika. Pero nakita nyo, pasado yung impeachment, yung dalawang ground na sinasabi po ng mga pare at sinasabi po itong grupo ng mga abogado, mga kababayan, nakita nyo po. At ang magi-impeach po sa Vice President, puro sangkot po sa pagnanakaw. Kasama pa sa mga dinidilibira ng mga maleta, itong mga hayop na ito, itong mga hindot na ito. Kaya po hindi aasenso ang ating bansa eh. Pagka meron pong mga ganitong taong gobyerno na naglilingkod sa ating bansa, never pong umasenso ang bansa, mga kababayan. Dahil po, ang mga nakaupo pala sa atin ay puro magnanakaw na halos. Mga sugapat sakim sa pera at kapangyarihan. Nakita nyo po, sabuatan, nagsasabuatan po ang mga hayop para mapagtakpan yung mga kanilang makasalanan. Yung talagang issue ng korupsyon, pilit po nilang sinisiraan pa at binibigyan pa ng problema. Nahandyan na lahat ang issue ng korupsyon, nahandyan ang mga testigo sa Pangulo at sa kanila mismo, basura yan. Kaya nakahanda naman po ang Vice President yan eh. Lalong-lalo po yung sinasabi po nila, yung confidential fund. Nakahanda po ang Vice President yan. At nakahanda rin po ang Vice President doon sa sinasabi po nilang issue na kasama po sa impeachment dyan, sa third and fourth impeachment. Yung issue po ng DepEd. Kompleto rin po siya dyan. Yung mga sobre-sobre na sinasabi. Di po ba nabanggit ng Vice President, yung First Lady, tungkol dyan sa DepEd, kumukolekta rin daw, di umano. Hindi po ba? At grabe po nila nilagyan po ng extraordinary yan. Nila Saldico at ni Tambaloslos ang DepEd noong mga panahon na yun. Di po ba? Billion ang isinisingit. Extraordinary. Dokumentado po yon, mga kababayan. Kaya po kung ilalatag po, dyan po sa committee na yan, sa Kongreso, at kung hindi po nila ipupolitika, at talagang ilalabas at maglalabas ng katotohanan ng Vice President,
yung mga tao na yan, makakapal po pagmumukha niyan. Kahit po ilabas ng Vice President ang kanyang mga proof, ang kanyang mga ebidensya na wala siyang ginawa na paglabag sa kanyang pondo, hindi naman po tatanggapin ng mga demonyong yan eh. Kahit po ilabas, real talk. Kahit po anong gawin ng Vice President, na mismo COA na, isang ebidensya po ang COA. Okay po siya sa COA eh. Pinupuri pa nga siya ng COA. Pero itong mga hayop na ito, itong mga congressman na magnanakaw sa atin, di umano, never nilang sundin ang COA. Dahil nga po, mga pang sariling interes. Kasi po, real talk, pagka po kasi nawala ang Vice President at na-impeach po nila, absuelto po silang lahat eh. Real talk. Absuelto po silang lahat sa ginawa po nilang kawalanghiyaan, kademonyohan, pagnanakaw sa ating bansa, di umano, ng mahigit 3 taon at tuloy-tuloy pang gagawin ito. Di umano. Hindi po ba? Absuelto silang lahat. Magmula sa Pangulo, lahat sila absuelto pag na-impeach nila ang Vice President. At never nilang kakatigan ang mga hawak na ebidensya ng Vice President. Planado na po nila yan. Planado na sa Kongreso. Napakarami po kasing magnanakaw dyan sa Kongreso ayon sa ating mga Marines at sa ating mga soldiers, sa mga ex-Marine natin. Napakarami po magnanakaw riyan ng mga congressman ayon po sa mga Marines. At karamihan po na magnanakaw ng mga congressman ayon sa mga Marines ay siya po ngayon nandyan. Yan po sa committee ng na committee po ng Justice. Ito pong committee ni Luistro. Ito pong House Justice po na committee niya. Yung Justice Committee niya po dyan na umuusik sa Vice President ay kasama rin po siya sa nadidilibiran ng maleta. At napakarami rin niya po na insertion. At may kaso pat issue siya sa Cat's Eye, mga ilaw sa Batangas. Hindi po ba? Nakita nyo po, mga walang kredibilidad. Yung mga tao na naging impeach sa Vice President, walang kredibilidad. Mga magnanakaw. Ayon po yan sa mga Marines, mga magnanakaw. Kaya nakakahiya po. Pinag-uubra po ito ng ating mga men in uniform generals. Nakakahiya po. Nakakahiya po ngayon ang ating bansa at nakakahiya at napakakapal na po ng mga pagmumukha nilang lahat. Hiyang-hiya po tayo sa ating mga men in uniforms. Pinag-uubra po nila yung ganitong issue. Napakaraming issue. Halos lahat sangkot. Pati yata sila sangkot. Nakita nyo po? Mag-i-impeach ka na isang matinong politiko. Halos lahat sila magnanakaw. Ang i-impeach mo yung matino. Yung mga katarantaduhan, kawalang hiyaan itong mga tao na ito. Mga buhay pa'y sinusunog na. Hindi kaya? Buhay pa'y sinusunog na. Mga kababayan, hindi kaya? Sa sobrang sama. Unbelievable. Kaya po tayo, saan po tayo dinala ng mga tao na ito? Real talk. Saan po tayo dinala? Sa impeachment? Magtatatlong taon na impeachment? Pamumulitika at pagnanakaw? Baon sa utang? Bagsak na ekonomiya? Naghihirap ang taong bayan? May giyera pa? Uuwi pa ang napakarami nating mga OFW na mawawala ng trabaho? Pero itong mga hayop na ito, nakatutok lang po sa pangsarili nilang interes. Pangsarili lang nila. Yung mga hayop na yan na hindi man lang nagbigay sa atin kahit gahibla, kahit butas ng karayom, hindi man lang tayo binigyan ng konting ginhawa ng mga hayop na yan. Hindi po ba? Komento po na inyong lingkod. Yan po mga kababayan, abangan na lang po natin. Abangan na lang po natin ang gagawin po nilang sarsuela. Planado na po nila yan. Nasa plano na po nila yan. Umano. Na ma-impeach mo nila ang Vice President at wala na po silang pakialam sa taong bayan. Makakapal na po kasi pagmumukha nila. Kahit po sila yung itinuturo na mga magnanakaw at may mga ebidensya pa, wala na po sa kanila yan. Basta sila, sa Vice President at sa mga Duterte lang sila, nagtatrabaho gamit ang pera at buwis natin. Yang mga hayop na yan
Ganyan na po kakakapal ang mga pagmumuka ng mga hayop na yan. Di umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, inaprubahan na po nila. At syempre po, napakarami po mga congressman ang sumang-ayon po na may substance at may katotohanan at kumpleto raw ebidensya, kaya itinuloy nila ang impeachment ng Vice President, yung third and fourth impeachment ng Vice President sa pangunguna po ng third impeachment ng mga pare na ito pong Catholic priest, religious and leaders, may mga lawyers, at yung fourth impeachment ng sinasabi po mga Nathaniel at Cabral o Cabrera. Nathaniel at Cabrera Law, mga lawyers. Yan po mga kababayan. Muli po si Katambay Manong po. Hintayin na lang po natin mga kababayan ang mga susunod nilang drama at sarsuela at mga scripted na gagawin po nila dyan. At hindi naman po natutulog ang Panginoon. Ang Panginoon po ay hindi natutulog. Ang Panginoon po ay hindi po kumakampiyan sa mga masasama. Hindi po ba? At ang ating po mga general, sana po ang ating mga men in uniforms, karamihan po ng mga general ay sana po'y mauntog. Mauntog na po sa kanila pong pagkakatulog. Mauntog na po. Napakahimbing po kasi ng pagkakatulog po nila. Mauntog na po sana sila at ng magising sa katotohanan. Thank you po sa nagusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like and share. Thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Ma-shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, si Gay at Chena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, God bless po sa inyong lahat mga kabayan. Taste lang po tayo. Bye-bye.